Ang pagsisisi ay isang bagay na tinatalakay ng lahat sa isang punto. Maaaring ito ay minor lang o isang malaking pangyayari sa buhay. Subalit, kahit papaano karamihan sa mga tao ay nakakaranas ng matinding pakiramdam na ito. Sa napakaraming teleponong walang tigil sa pagre-record araw-araw. Marami pa tayong makikitang halimbawa ng iba pang kamalasan at umaasa kami na hindi nyo maranasan itong nasa video. Sa araw na to marami tayong hindi magandang sandali na ipapakita. Gaya na lang ng isang tao na kumain ng suka ng pusa at isang tao na nakabasag ng mamahaling ribulto. Lahat ng bagay na ito ay pag-uusapan natin sa 10 agarang pagkisisi na nahuli ng kamera. To do it, you take a shot glass and then you put it on your lips, you suck in for 20 seconds and you do that 6 times. Bago tayo magsimula kapatid, shoutout nga pala sa mga kaibigan nating patuloy na sumusuporta at nanonood. Inspirasyon kayo sa amin kaya naman patuloy kaming gumagawa ng mga nakamamanghang video. Kaya naman wag na nating patagalin pa. Simulan na natin! Number 10. Suction Lip. Noong 2015 nag-viral ang Kylie Jenner Lip Challenge na kung saan sinusubukan ng maraming tao at talagang ito ay napakadelikado. Hindi naging maganda ang resulta sa ibang mga tao. Gaya ng isang babaeng to na makikita mo na talagang ang pagsisisi ay nasa kanyang muka. Ang hamon na ito ay kasangkot ng kanilang labi na ipapasok sa isang shot glass o maliit na garapon o anumang bagay na maaaring lumika ng vacuum. At pagkatapos ito magagaya na nila ang labi ni Kylie Jenner. Ang paggawa ng ganitong bagay ay madaling makakapinsala sa iyong mga labi na kung saan pwede kang magkapasa, magkapaltos o kaya magka-impeksyon. At ang pinakamalala pa ay maaari ito pagmulan ng permanenteng dark spot. Nagpayo si Kylie Jenner sa hamon na ito. Subalit, marami pa din tagahanga ang hindi mapigilan ng kanilang sarili. Gaya na lang ng isang babaeng to na na-deform ang nguso at mukha talagang ito nakakabahala. Huwag mo subukan ito sa iyong bahay dahil hindi ito magtatapos ng maayos. Number 9. Girl gets stuck in someone else's locker. Marami talagang bagay ang gagawin ng tao para lamang sa TikTok. Ang kasikatan ay walang limitasyon at tiyak na maraming taga-tapos nagka-claustrophobic. Mabilis din naman siya humingi ng tulong at umaasang mabubuksan ito ng mabilis hanggat maaari. Ang nakababahalang karanasan ay napaiyak pa siya matapos niya makulong ng 45 minuto. Nang sandaling makalabas siya, kailangan niya pang ipaliwanag sa faculty kung paano siya napasok sa ganoong sitwasyon. Ang kahiyan na ito na nangyari sa kanya ay nakapagbigay sa kanya ng rason na mag-isip ng 2 beses bago mag-freestyle sa TikTok. Number 8. Kids knock down super expensive statue. Maraming mga magulang ang may kwentong sasabihin nila sa kanilang mga anak kapag ito ay lumaki na. Mga kwento na ginawa nila nung pagkabata, nakakayaman o hindi inaasahan. Ito ang isang sandali ng isang bata na hindi na nanaisin na marinig muli ito. At lahat ng ito ay nakuha ng surveillance footage. Dito makikita mo si Troy na binagsak ang napakamahal na rebulto sa Kansas City Overland Park Community Center. Si Troy Goodman, isang 5 taong gulang na bata, ay tumatakbo at nagsimulang bumagsak sa kanya ang mabigat na rebulto. Nahulog ito nang hilahin niya ito patungo sa kanya at muntik pa siyang masaktan. Tumama ito sa lupa at nagdulot ng pinsala sa likod ng ulo at braso ng rebulto. Ang rebulto na ito ay nagkakahalaga ng $132,000. Pagkatapos ng pangyayari, nagpadala agad ng bilang center sa mga magulang para sa buong presyo. Nabigla sila dahil inaasahan nila na hihingi ito ng tawad dahil maaaring saktan ng rebulto ang bata. Nagkaroon ng debate kung ang mga magulang ay dapat magbayad ng bill dahil sila ay hindi sapat na nagbabantay sa kanilang anak. Sinabi ng mga magulang na ang rebulto ay dapat nakasecure ng maayos dahil ito ay may mataas sa presyo. Sa kabutihang palad meron silang insurance at nag-offer silang magbayad ng $107,000 at dito na inurong ang kaso. Number 7. Guy throws phone live on news. Minsan ka na bang nagalit at gusto mong suntukin ng pader? Ayaw mo? Kung ganon kahit papaano ay may lakas ka ng loob na ibato ang isang bagay. Ang paglalabas ng stress ay napaka-importante. Basta ba isasagawa mo ito na wala kang pipinsalaing tao? May mga lugar pa nga na pwede mong rentahan para lamang makabasag ng mga bagay. Iyon ang dapat na ginawa ng news anchor na ito mula sa Vietnam bago niya ihagis ang kanyang telepono sa kabila ng silid. Sa panahon ng bagong segment ay nagre-ring ang kanyang telepono at nang narinig ito ng lalaki, tumingin ito at dumukot sa kanyang bulsa at inihagis ang kanyang telepono sa kabilang silid. At kung paano natin malalaman na napunta ito sa kabilang kwarto ay dahil maririnig mo ang malakas sa kalabog.
At sigurado kami na kung walang case ang telepono, paniguradong wasak ito. Bahagya matapos ang paghagis ay tumingin siya sa kanyang mga papel at nalilito. Dahil siguro malamang gusto niya malaman kung ang kanyang telepono ay nagkapira-piraso. At sigurado kami na na-realize niya na dapat hindi niya na ito ginawa. Ang determinasyon ng coworker ay tila isang punto na parang nawalan siya ng reaksyon. Number 6. Girl gets stuck in glass table. Ito ang isa pang TikTok na talagang pinagsisihan ng babae. Ang nakapagtataka pa dito ay kung nag-e-enjoy nga ba ang mga tao kapag nakanonood sila ng kamalian ng iba. At sa tingin ko dahil pinapanood mo tong video, ay isa tong ebidensya para sa teoryang yon. Sa bidyong to hindi nakita ng babae ang darating na problema. May hawak siyang bilog na salamin habang kumakanta at parang ayos naman ang lahat. Subalit, makikita mo dito na parang may mangyayari na talagang hindi tama. Inakala ng karamihan na mabibitawan niya ang salamin na ito at mababasag. Subalit, kung ano ang mangyayari ay hindi mahuhulaan, maliban na lang kung ikaw ay isang henyo. Na nagsimula siya maglakad sa furniture, malalaman mo na agad kung ano ang mangyayari. Siya ay nagsimulang umupo at ibinaba ang salamin upang itakip sa kanyang sarili. Maririnig mo din ang kanyang huni na nanggagaling sa loob. Subalit, nang magtatangka na siyang makawala ay tinamaan na siya ng takot. Sa sandaling nangyari ito, isang malakas na tili ang maririnig. At biglang mangingitim na lang ang video. Ang tanong kung paano siya nakalabas ay maaaring sa tulong ng kanyang pamilya. Ano sa tingin nyo? Paano siya nakalabas? Ipaalam mo naman sa amin sa komento. Number 5. Ice Hockey Karma. Kung minsan ang universe ay nakahanay at ang karma ay nagiging isang hindi mapigilang puwersa. Tulad ng laro ng NHL na ito, na kung saan ang isang fan ay inasarang manglalaro kahit na ito ay tinamaan na sa ulo. Ang pagsasabi ng buhay ay isang bagay lamang sa kalaban. Subalit, ang tamaan ng isang tao na kung saan sila ay natumba na ay hindi isang marangal na bagay. Hindi alam ng fan na to na mangyayari sa kanya ang nangyari sa manlalaro at ang posibilidad ng susunod na nangyari ay parang milagro. Na nagsimula na ang isa pang laro, ang puck ay tumalbog sa malayo at tinamaan ng parehong tagahanga sa ulo. Si Steven Sullivan, isang player na unang nakaranas na tamaan ito, ay nakita ang isang tao na tinamaan din ng karma. Kung may perpektong kahulugan para sa karma, maaaring ito ang serye ng mga kaganapan. Pati ang girlfriend ng fan ay napapatawa sa kanya sa kabilang side ng player. Mapapaisip ka na lang kung natutunan ba nito ang kanyang lesson. Number 4. Reporter eats cat vomit. Noong mga bata pa tayo, madalas dating sinusubukang ilagay ang maraming mga bagay sa ating mga bibig. Kahit anong makita natin, kahit sa sahig. Kung swerte ka, merong isang matanda sa paligid na kukunin ang mga bagay na yon bago tayo atakihin ng mga mikrobyo. Kapag tayo ay nasa hustong gulang na, karamihan sa atin ay nag-iisip na mas mahusay na hindi kumain ng mga bagay mula sa lupa. Subalit, ang weather reporter na ito ay nakipagsapalaran at hindi ito pabor sa kanya. Kasama ni Scott Honey ang mga kasamahan niya nang may tinuro sa sahig at sinabing, nag-iwan ka ng grape nuts dito. Ipinalagay niya na ang bagay ay grape nuts. Subalit, nalaman niya na ang isang to ay ibang bagay. Pagkatapos ng maikling pahinga, bumalik sila at may nakita pang marami si Honey sa ilalim ng sapatos niya. Naisip niya na suka ito ng pusa na natapakan niya kanina. Maraming tao ang hindi ipapakita ito at itatago ito sa mundo. Subalit, kinuha niya ito at sinabi na nasusuka ako. Number 3. Guy drops brand new iPhone. Ang pumila para sa mga bagay na gusto natin ay isang pangkaraniwang bagay. Kung iyon ay para sa isang pelikula, konsyerto, video game o isang bagong tech device. Noong 2014, yan ang ginawa ni Jack Skoksky. Siya ang nauna sa linya para sa bagong iPhone 6 at nag-camping siya dito magdamag. Hindi ka panipaniwalang isipin na nasa iPhone 12 ba tayo? Tiyak na lumilipad ang oras. Nagboluntaryo siyang ma-interview dahil siya ang unang nakapila at nakatanggap ng device. Ang Channel 9 sa Australia ay gusto makuha ang footage ng unboxing. Habang kinukunan nila siya, makikita mong nanginginig ang kanyang kamay habang binubuksan ito. Malamang ito ay dahil hindi siya sanay na kinukunan at malamang siya ay kinakabahan. Sa sandaling matapos niyang buksan ng kahon ay lumipad ito mula sa kanyang mga kamay papunta sa konkreto. Kahit panoorin mo ito, makararamdam ka talaga ng kahiyayang bagay na parang tipong nag-skydive ka na walang parachute. Nagulat ang mga tao sa kanilang nakita at nababulong na lang si Skoksky sa gilid ng bago niyang iPhone na tumama sa semento. Buti na lang hindi ito nasira at ang daming taong pumalakpak. Ang pakiramdam na malaman na hindi ito nasira ay maaaring makatulong ng kaunti at magbubukas na siya ng mga box ng dahan-dahan simula ngayon. Number 2. Reporter eats the hottest pepper.
Ang maanghang na pagkain ay hindi para sa lahat. Kahit ang mga tao ay nagsasabi na magaling sila sa pampalasa, ay magre-react pa rin sa pinakamaanghang na pepper. Ang reporter na ito na si Rob Stone ay gumagawa ng isang segment sa peppers. Subalit, kahit papaano ay hindi siya sinabihan na ito ay talagang maanghang at hindi lamang normal na bagay. Ang isa sa pinakamaanghang na sili mula sa New Mexico State University Chili Pepper Institute. Nang kinagat niya ang isa sa mga ito, ay nagtanong siya kung gaano katagal mawawala ang anghang nito. At sinabi nilang aabutin to ng 6 na oras. At kapag ang pagkain ay natunaw, didiretso ito kung saan at ito ay magiging tunay na problema. Sabihin na lang natin na maanghang talaga ang sili. Nagawa niya naman makayanan ito kaysa sa karamihan. Pero siguro sa tingin ko dahil siya ay nasa harap ng kamera. Pagkatapos din ng palabas, aksidente niya din nahawakan ang kanyang muka. At dito na talaga siya minalas. Teka, ano ang pinakamaanghang na nakain mo? Ipaalam mo naman sa amin sa komento. Number 1. Drive-thru payback. Ang mga video ng prank ay nasa lahat ng dako ng internet. Minsan gumagana ito ng maayos at ang iba naman ay nauuwi sa kapahamakan. Ang isang to ay nakita ng 9 milyon na beses. Subalit, ang mga taong gumagawa ng video ay nakakuha ng kola sa kabuuan mula sa empleyado na naprank. Ang mga taong ito ay nagkaroon ng ideya na dumaan sa drive-thru na McDonald's at pagkatapos mag-order at bumusina sa mukha ng manggagawa, ikinagalit ito ng empleyado at inagisan siya nito ng inumin at tatapon ito sa kanya at sa kanyang kotse. Maraming tao ang nagbigay ng samot-saring reaksyon. Sinasabi ng iba na dapat alam ng empleyado ang ganoong bagay at ang paghahagis ng bagay ay hindi magandang solusyon. Ang iba naman ay nagsasabi na tama lang yun sa kanya at dapat nilang tratuhin ng iba kung paano nila gustong tratuhin o asahan ang isang negatibong resulta. Nagtataka lang kami kung alam nila kung ano ang mangyayari kapag ginawa nila ito o ito ba ay isang pakiramdam ng panghihinayang pagkatapos. Ilan lamang to sa 10 kaganapan ng pagsisisi na nahuli ng kamera. Alin sa 10 ang nagustuhan mo? Ipaalam mo naman sa amin sa komento. At bago tayo magtapos kapatid, be sure na mag-subscribe at i-hit ang notification bell sa ating channel para naman lagi kang updated sa mga bago nating content. Muli, maraming salamat sa panonood. This is Noel Paulo TV. Kita-kits sa next video.